Narinig nyo na ba ang balitang ito? Isang headline na gumulantang sa marami, lalo na sa ating mga Pinoy na hangang-hanga sa Korean culture. Ang sabi, South Korea is over. Nakakabigla, di ba? Paano naman kasi magiging over o tapos na ang isang bansang kilala sa buong mundo dahil sa kanilang matatag na ekonomiya, mga naglalakihang kumpanya tulad ng Samsung at Hyundai, at siyempre ang hindi mapapantayang impluensya ng Hallyu o Korean Wave. Mula sa K-pop idols na BTS at Blackpink hanggang sa mga K-drama na nagpapaiyak at nagpapakilig sa atin, tila ba nasa tuktok ng mundo ang South Korea. Pero sa likod ng makulay na imaheng ito, may isang tahimik na kalaban na unti-unting sumisira sa kanilang pundasyon. Ito ay isang problema na hindi nakikita ng marami sa atin, isang demographic time bomb na malapit ng sumabog. Ang babalang ito ay hindi galing sa kung sino-sino lang. Mismong mga eksperto at demographers ang nagsasabi na kung hindi magbabago ang takbo ng mga pangyayari, maaring harapin ng South Korea ang isang sitwasyon kung saan ang kanilang lipunan ay hindi na kayang suportahan ang sarili nito. Isipin nyo na lang, isang bansa na puno ng matatanda, pero kakaunti na lang ang mga kabataan at mga batang ipinapanganak. Sino na lang ang mag-aalaga sa mga senior citizen? Sino ang magpapatakbo ng mga pabrika, opisina at ospital? Ang nakakatakot na tanong, paano kung dumating ang araw na mas marami pa ang namamatay kaysa sa ipinapanganak bawat taon? Ito ang kinatatakutang realidad na unti-unti nang nagkakatotoo sa Land of the Morning Calm, isang krisis na mas malalim pa sa anumang economic recession o political scandal. Para sa ating mga Pilipino, ang konsepto ng pagunti ng populasyon ay tila banyaga. Sa Pilipinas, sanay tayo sa malalaking pamilya, maingay na mga tahanan, at mga batang naglalaro sa kalye. Kaya naman mahirap isipin na may isang bansang ang pinoproblema ay ang kakulangan ng tao. Pero ito ang katotohanan sa South Korea. Ang kanilang mabilis na pag-unlad mula sa isang bansang winasak ng giyera ay may kaakibat na kapalit. Ang modernisasyon, mataas na cost of living, at matinding kompetisyon sa trabaho at edukasyon ay nagtulak sa mga Koreano na ipagpaliban o tuluyan ng talikuran ang pagkakaroon ng mga anak. Ang kanilang tagumpay sa ekonomiya ay siya ring naging sanhi ng kanilang kasalukuyang demograpikong bangungot, isang kabalintunaan na ngayon ay kanilang pinagsisikapang solusyonan. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa statistics o mga numero sa papel. Ito ay tungkol sa totoong buhay ng milyon-milyong Koreano na nakakaramdam ng pressure, kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng isang buong bansa na minahal at tinangkilik ng buong mundo. Sa pagpapatuloy ng ating kuwento, ating alamin kung paano nagsimula ang krisis na ito, ano ang magiging itsura ng South Korea sa mga darating na dekada, at kung mayroon pa bang paraan para mailigtas ang kanilang hinaharap. Sama-sama nating tuklasin ang katotohanan sa likod ng mga kumikinang na ilaw ng Seoul, at alamin kung bakit ang babalang South Korea is over ay isang issue na dapat nating lahat pag-usapan. Para maintindihan natin ang bigat ng problema ng South Korea, kailangan nating alamin ang isang mahalagang termino, ang Total Fertility Rate o TFR. Ano nga ba ito? Sa simpleng paliwanag, ito ang average na bilang ng anak na ipinapanganak ng isang babae sa buong buhay niya. Para mapanatili ng isang bansa ang kanyang populasyon, ibig sabihin, hindi ito bababa, kailangan ang fertility rate na 2.1. Ang tawag dito ay replacement level. Yung dalawa ay para palitan ng dalawang magulang, at yung 0.1 ay para sa mga batang maaring hindi umabot sa hustong gulang. Ngayon, handa na ba kayo sa numero ng South Korea? Noong 2023, ang kanilang fertility rate ay bumagsak sa all-time low na 0.72. At sa unang quarter ng 2024, lalo pa itong bumaba sa 0.76. Napakalayo sa 2.1, di po ba? Ito na ang pinakamababang fertility rate sa buong mundo. Paano sila umabot sa ganitong kalagayan? Kung babalikan natin ang kasaysayan, noong 1960s, ang fertility rate ng South Korea ay nasa 6.0 pa. 6 na anak bawat babae. Katulad ng Pilipinas noon, malalaki ang mga pamilya. Pero dahil sa mabilis na industrialization at mga programa ng gobyerno para sa family planning, bumaba ang bilang na ito. Noong una, ito ay itinuring na isang tagumpay dahil nakatulong ito sa pagangat ng kanilang ekonomiya. Ngunit hindi nila namalayan na nasobrahan na pala ang pagbaba. Ang dating solusyon ay naging isang mas malaking problema. Ngayon, ang pagkakaroon ng anak sa South Korea
ay itinuturing na isang economic luxury o isang bagay na para lang sa mayayaman. Ang sobrang taas na gastos sa edukasyon, pabahay at child rearing ay nagiging hadlang para sa maraming mag-asawa na bumuo ng pamilya. Isipin nyo na lang ang pressure na nararamdaman ng mga kabataang Koreano. Mula pagkabata, kailangan na nilang mag-aral ng husto para makapasok sa magandang universidad. Pagka-graduate, kailangan nilang makipag-agawan sa kakarampot na trabaho sa mga malalaking kumpanya. Kapag may trabaho na, kailangan nilang mag-ipon para sa napakamahal na bahay sa mga syudad tulad ng Seoul. Sa gitna ng lahat ng ito, saan pa isisingit ang pag-aasawa at pagkakaroon ng anak? Maraming kababaihan din ang napipilitang mamili sa pagitan ng kanilang career at pagiging ina, dahil mahirap pagsabayin ang dalawa sa kanilang work culture. Ang resulta, parami ang mga kabataang pinipili na lang na manatiling single, o kung mag-asawa man, ay hindi na mag-anak. Ito ang tinatawag na sampo generation, o mga taong isinusuko na ang tatlong bagay: relationships, marriage, and childbirth. Ang nakakabahala pa, ang trend na ito ay hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagbabago. Sa kabila ng bilyon-bilyong dolyar na ginagastos ng gobyerno para sa mga pro-natalist policies, tulad ng cash incentives para sa mga bagong panganak, subsidized childcare at extended parental leaves, patuloy pa rin ang pagbagsak ng fertility rate. Tila ba ang mga problemang ito ay mas malalim at nakaugat na sa kanilang kultura at lipunan? Ang matinding kompetisyon, ang kawalan ng work-life balance, at ang pag-aalala sa kinabukasan ay mas matimbang kaysa sa anumang ayuda na kayang ibigay ng gobyerno. Ang numerong 0.72 ay hindi lang isang statistic. Ito ay isang sigaw ng isang henerasyon na pagod na sa pressure at hindi na nakikita ang sarili nilang bumubuo ng pamilya sa kasalukuyang sistema. Kung ang kasalukuyang fertility rate na 0.72 ay nakakabahala na, mas nakakagimbal ang magiging itsura ng South Korea sa mga darating na dekada kung magpapatuloy ang trend na ito. Tingnan natin ang mga projections. Sa kasalukuyan, ang populasyon ng South Korea ay nasa 51 milyon. Ayon sa pinakabagong pag-aral ng Statistics Korea, based sa low fertility scenario, ang populasyon na ito ay maaring bumagsak sa 36 na milyon na lang pagsapit ng taong 2060. Katumbas yan ng pagkawala ng 15 milyong tao o halos populasyon ng buong Metro Manila. Isang malaking pagbabago para sa isang bansa sa loob lamang ng ilang dekada. Ang mas nakakatakot pa, ang pagbaba na ito ay hindi pantay-pantay sa lahat ng age groups. Ang magiging itsura ng kanilang population pyramid ay tulad ng isang baliktad na tatsulok. Sa ibaba, kung nasaan ang mga bata at kabataan, ay magiging napakakitid. Samantalang sa itaas, kung nasaan ang mga senior citizen, ay magiging napakalapad. Sa taong 2060, tinatayang halos kalahati ng populasyon, humigit kumulang 46% ay magiging 65 taon gulang pataas. Samantalang ang working age population, yung mga nasa edad 15 hanggang 64 na siyang nagpapatakbo ng ekonomiya, ay babagsak ng husto. Mula sa 36 na milyon ngayon, magiging wala pang 20 milyon na lang sila. Isipin ninyo ang isang lipunan kung saan sa bawat isang nagtatrabaho, kailangan niyang suportahan ang isang retirado. Ito ang super-aged society na kinatatakutan ng South Korea. Ano ang magiging itsura ng isang bansa kung saan mas marami na ang lolo at lola kaysa sa kanilang mga apo? Ang mga eskwelahan ay magsasara dahil wala ng estudyante. Ang mga maternity wards sa mga ospital ay magiging geriatric wards. Ang mga playground ay magiging tahimik at walang naglalarong mga bata. Sa halip, mapupuno ang mga parke ng mga senior citizen na nag-iehersisyo. Ang mga mall at negosyo ay mag-iiba rin ng target market. Imbes na mga laruan at damit pambata, ang magiging mabenta ay mga gamot, adult diapers, at mga serbisyo para sa mga matatanda. Ang sigla at enerhiya na kadalasang dala ng mga kabataan ay mapapalitan ng katahimikan at kabagalan. Ito ay isang hinaharap na tila kinuha sa isang science fiction film, pero ito ang posibleng kahinatnan ng South Korea. At hindi lang yan. Ang military na isa sa mga haligi ng kanilang national security ay mahaharap din sa matinding krisis. Sa ngayon, mandatory ang military service para sa lahat ng kalalakihan. Pero kung kakaunti na lang ang mga kabataang lalaki, sino na lang ang magiging sundalo para protektahan ang kanilang bansa, lalo na't may banta pa rin mula sa North Korea?
May mga suhestyon na bawasan ang haba ng serbisyo, payagan ang mga babae na mag-enlist, o gumamit ng mas maraming teknolohiya tulad ng mga robot at drone. Ngunit kahit anong solusyon pa ang gawin, hindi may kakaila na ang pag-unti ng mga kabataan ay isang direktang banta sa kanilang pambansang seguridad. Ang hinaharap na mukha ng South Korea ay hindi lang isang bansa ng matatanda. Ito ay isang bansang posibleng maging mas mahina at vulnerable. Ang demograpikong krisis ng South Korea ay hindi lang problema ng lipunan. Ito ay isang direktang atake sa kanilang ekonomiya, na isa sa mga pinakamaunlad sa Asia. Ang pundasyon ng kahit anong ekonomiya ay ang kanyang workforce o ang mga taong nagtatrabaho. Sa pagunti ng working age population, unti-unti ring hihina ang makina ng kanilang ekonomiya. Tinatayang bababa ang kanilang potential economic growth rate mula sa kasalukuyang 2% hanggang sa mas mababa pa sa 1% sa mga darating na dekada. Ang mga pabrika ay mawawalan ng mga manggagawa. Ang mga kumpanya ay mahihirapang maghanap ng mga empleyado. Ang innovation at dynamism na nagpasikat sa kanila ay maaring bumagal dahil sa kakulangan ng mga batang isipan na handang mag-take ng risks at magsimula ng mga bagong negosyo. Isa sa mga pinakamalaking problemang kanilang haharapin ay ang pension system. Sa ngayon, ang mga nagtatrabahong Koreano ay nagbabayad ng kontribusyon sa National Pension Fund. Ang perang ito ang ginagamit para bayaran ang pensyon ng mga retirada. Ang sistema ay gumagana kung mas marami ang naghuhulog kaysa sa kumukuha. Pero paano kung baliktad na ang sitwasyon? Sa pagdami ng mga senior citizen at pagunti ng mga manggagawa, darating ang panahon na maubos ang pondo. Ayon sa mga pagtaya, kung walang pagbabagong gagawin, ang National Pension Fund ng South Korea ay maaring maubos pagsapit ng 2055. Kapag nangyari yon, sino na ang magbabayad para sa mga pangangailangan ng milyon-milyong retirado? Ito ay isang fiscal time bomb na nagbabantang magdulot ng malawakang kahirapan sa mga matatanda. Ang problemang ito ay magdudulot din ng mas mataas na buwis para sa mga maiwang manggagawa. Para mapondohan ang pensyon at healthcare ng dumaraming senior population, kailangang taasan ng gobyerno ang kanilang koleksyon. Ibig sabihin, mas malaking porsyento ng sahod ng mga kabataan ang mapupunta sa buwis. Ito ay lilikha ng isang intergenerational conflict o hidwaan sa pagitan ng mga henerasyon. Mararamdaman ng mga kabataan na hindi patas na sila ang pumapasan sa bigat ng isang problemang hindi naman sila ang gumawa. Ang ganitong sitwasyon ay maaring magdulot ng social unrest at lalo pang magpababa ng moral ng mga kabataang nag-iisip na magsimula ng sarili nilang pamilya. Bakit ka pa mag-anak kung alam mong ang magiging kinabukasan niya ay puno ng pasanin at mataas na buwis? Bukod sa pension, ang healthcare system ay isa ring malaking alalahanin. Ang mga matatanda ay nangangailangan ng mas maraming medical care. Sa pagdami nila, tataas din ng husto ang gastos sa kalusugan. Kailangan ng mas maraming ospital, doktor, nurse at caregiver na espesyalista sa geriatric care. Pero saan sila kukunin kung mismong populasyon ay umuunti? Ang South Korea ay maaring mapilitang mag-angkat ng mas maraming foreign workers para punan ang mga kakulangan na ito. Ngunit ang pag-asa sa mga imigrante ay may sarili ring mga hamon sa politika at lipunan. Ang pagguho ng ekonomiya ay hindi isang malayong posibilidad. Ito ay isang direktang resulta ng kanilang demograpikong pagbagsak, isang domino effect na kapag nagsimula ay mahirap ng pigilan. Ang impluwensya ng demograpikong krisis ay hindi lang sa ekonomiya. Ramdam na ramdam din ito sa puso at kaluluwa ng kanilang kultura at sa pang-araw-araw na buhay ng mga Koreano. Kunin na lang nating halimbawa ang K-pop, ang isa sa pinakamalaking cultural export ng South Korea. Ang industriyang ito ay nakasalalay sa isang malaking pool ng mga kabataang nangangarap maging idol at sa isang mas malaki pang fanbase na sumusuporta sa kanila. Pero kung kakaunti na lang ang mga teenagers sa populasyon, sino pa ang mag-audition para maging trainee? Sino pa ang bibili ng mga album, manonood ng mga concert, at magiging aktibong miyembro ng mga fandom? Ang paghina ng K-pop ay maaring isa sa mga unang senyales na nakikita ng buong mundo na may nagbabago sa South Korea. Pero mas malalim pa rito ang epekto sa kanilang lipunan. Ang South Korea ay may isa sa mga pinakamataas na suicide rate sa mga developed countries. At isa sa mga dahilan nito ay ang matinding kalungkutan o loneliness. Sa isang lipunang hyper-competitive at mabilis ang takbo ng buhay,
maraming tao ang nakakaramdam na sila ay nag-iisa. Ang pag-unti ng mga pamilya at komunidad ay lalo pang nagpapalala sa problemang ito. Dati, ang mga lolo at lola ay inaalagaan ng kanilang mga anak at apo. Ngayon dumarami ang mga kaso ng lonely deaths o gedoksa, kung saan ang isang tao, karaniwan ay matanda at nag-iisa, ay namamatay sa kanyang bahay at ilang araw o linggo bago pa matagpuan. Ito ay isang malungkot na refleksyon ng pagkawala ng community ties sa modernong lipunan. Ang konsepto ng community o komunidad mismo ay nagbabago. Sa Pilipinas, malaking bahagi ng ating buhay ang ating mga kapitbahay. May bayanihan, may pakikipagkapwa-tao. Sa South Korea, lalo na sa mga malalaking syudad, marami ang hindi nakilala ang kanilang mga kapitbahay. Ang mga apartment building ay parang mga vertical na isla kung saan ang bawat pamilya ay nabubuhay sa sarili nilang mundo. Ang pagkawala ng mga bata sa mga komunidad ay nangangahulugan din ng pagkawala ng mga pagkakataon para magkakilala ang mga magulang. Wala ng mga usapan sa playground habang naglalaro ang mga anak. Wala ng mga school event kung saan nagkikita-kita ang mga pamilya. Ang katahimikan sa mga kalye ay hindi lang dahil sa kakulangan ng tao. Ito ay simbolo ng lumalalim na social isolation. Kahit ang mga simpleng bagay sa araw-araw na buhay ay apektado. Ang mga negosyo na dating nakadedepende sa mga pamilya at bata, tulad ng mga tutoring center o hagwon, mga tindahan ng laruan at pediatric clinics ay nagsasara na. Sa kabilang banda, dumarami naman ang mga negosyo para sa mga single-person households at mga alagang hayop. May mga pet hotels, pet kindergarten, at mamahaling pagkain para sa mga aso't pusa. Dahil para sa maraming Koreano, ang kanilang mga alaga na ang nagsisilbing kapalit ng mga anak. Ito ay isang malaking pagbabago sa kung paano sila mamuhay. Ang dating society na nakasentro sa pamilya ay unti-unting nagiging isang lipunan ng mga individual na nabubuhay ng mag-isa, isang pagbabago na may malalim na epekto sa kanilang mental health at overall well-being. Kung gusto nating makita ang konkretong epekto ng demograpikong krisis, hindi na natin kailangang maghintay hanggang 2060. Sa ngayon pa lang, may mga lugar na sa South Korea na tila mga ghost town o multong bayan. Ito ay lalong kapansin-pansin sa mga rural areas o probinsya. Habang ang mga kabataan ay nagsisiksikan sa Seoul at iba pang malalaking syudad para maghanap ng trabaho, ang mga maliliit na bayan ay unti-unting naubusan ng tao. Ang natitira na lang ay mga mamatatanda. Ang mga palengke na dating masigla ay ngayon ay tahimik na. Ang mga bahay ay abandonado at nabubulok na lang. Ang mga bukirin na minana pa sa kanilang mga ninuno ay napapabayaan na dahil wala ng susunod na henerasyon na magsasaka. Ang pinakamasakit na simbolo ng krisis na ito ay ang mga abandonadong paaralan. Sa buong bansa, libu-libo ng eskwelahan, lalo na sa elementary level, ang nagsara dahil sa kakulangan ng mga estudyante. May mga paaralan na dating puno ng daan-daang bata, pero ngayon, ang bilang ng kanilang enrollees ay hindi naabot kahit 10. Isipin niyo ang isang classroom na dinisenyo para sa 30 estudyante, pero isa lang ang nakaupo, o isang buong eskwelahan na may isang estudyante na lang. Ito ay nangyayari na sa South Korea. Ang mga dating maingay na hallway at playground ay tinakpan na ng katahimikan at alikabok. Ang mga gusaling ito, na dapat sanay puno ng pag-asa at kinabukasan, ay naging mga monumento ng isang nawawalang henerasyon. Subukan nating magbigay ng isang sitwasyon. Isipin ninyo ang isang maliit na coastal town na dating umaasa sa pangingisda. Ang mga mangingisda doon ay tumatanda na at hindi na kayang pumalaot. Ang kanilang mga anak ay lumipat na sa Seoul at hindi na babalik pa. Ang bayan ay nawawala ng kita. Ang lokal na klinika ay nagsara na dahil wala ng doktor. Ang nag-iisang elementary school ay nagsara na rin. Ang mga kabataang pamilya na natitira ay napipilitang lumipat din dahil wala ng paaralan para sa kanilang mga anak. Ito ay isang vicious cycle na unti-unting pumapatay sa buong komunidad. Ang dating masiglang bayan ay nagiging isa na lang tuldok sa mapa na puno ng mga bakanteng bahay at matatandang naghihintay na lang ng kanilang huling araw. Ang gobyerno ay may mga programa para hikayatin ang mga tao na bumalik sa probinsya, tulad ng pagbibigay ng lupa at financial support. Pero mahirap labanan ang agos. Hanggat ang mga oportunidad sa trabaho, edukasyon at healthcare ay nakakonsentra sa mga syudad, patuloy na mamamatay ang mga rural communities. Ang krisis na ito ay hindi lang tungkol sa pagbaba ng populasyon.
Ito ay tungkol din sa hindi pantay na distribusyon ng populasyon na lumilikha ng mga deserts o disyerto ng tao sa malaking bahagi ng bansa. Ang mga multong bayan at abandonadong paaralan ay mga paalala na ang demograpikong problema ay hindi na isang teorya. Ito ay isang kasalukuyang realidad na sumisira sa tela ng lipunang Koreano. Sa gitna ng lahat ng nakakabahalang datos at prediksyon, ang pinakamahalagang tanong ay may pag-asa pa ba para sa South Korea? May paraan pa ba para maiwasan ang tinatawag na demographic cliff? Ang tapat na sagot ay mahirap, pero hindi imposible. Kahit na magkaroon ng isang milagro at biglang tumaas ang fertility rate bukas, ang epekto nito ay hindi agad mararamdaman. Ang isang sanggol na ipinanganak ngayon ay aabutin pa ng 20 taon bago siya maging bahagi ng workforce. Ibig sabihin, sa susunod na 2 dekada, kahit anong gawin nila, patuloy pa ring bababa ang kanilang working age population. Ang pinsala ay nagawa na, at kailangan nilang harapin ang mga konsekwensya nito sa short to medium term. Ang pagbangon ay mangangailangan ng isang radical na pagbabago hindi lang sa policy ng gobyerno, kundi sa buong kultura at lipunan. Kailangang magbago ang kanilang work culture. Ang sobrang haba na working hours at ang pressure na unahin ang trabaho kaysa pamilya ay kailangang matigil. Dapat magkaroon ng tunay na work-life balance. Kailangan ding magbago ang pananaw sa gender roles. Dapat maging normal na ang mga tatay ay aktibong kasama sa pag-aalaga ng mga anak at paggawa ng gawaing bahay para hindi lahat ng bigat ay nasa balikat ng mga nanay. Kailangan ding matugunan ang sobrang taas na gastos sa edukasyon at pabahay na siyang mga pangunahing dahilan kung bakit ayaw mag-anak ng mga tao. Ito ay mga problemang malalim ang ugat at hindi masosolusyunan ng simpleng cash handout. Isa sa mga pinag-usapang solusyon ay ang immigration. Ang pagtanggap ng mas maraming dayuhan para magtrabaho at manirahan sa South Korea ay maaring makatulong na punan ang kakulangan sa workforce. Sa katunayan, dahan-dahan na nilang niluluwagan ang kanilang mga immigration policies. Subalit, ang South Korea ay isang traditionally homogeneous society at may mga hamon sa pagsasama-sama ng iba't ibang kultura. May mga issue ng diskriminasyon at racism na kailangan nilang harapin. Para maging magumpay ang immigration, kailangan nilang bumuo ng isang mas inclusive at welcoming society para sa mga dayuhan. Ito ay isang malaking cultural shift na mangangailangan ng panahon at political will. Sa huli, ang pag-asa ay nakasalalay sa kakayahan ng mga Koreano na magkaisa at harapin ang krisis na ito ng sama-sama. Kailangan nilang tanungin ang kanilang mga sarili. Anong klaseng lipunan ang gusto nilang ipamana sa susunod na henerasyon? Isang lipunang pagod, malungkot, at nag-uubusan? O isang lipunang sumusuporta sa mga pamilya, nagpapahalaga sa komunidad, at nagbibigay ng pag-asa sa mga kabataan? Ang daan patungo sa pagbangon ay mahaba at puno ng pagsubok. Pero ang South Korea ay isang bansang napatunayan na ang kanilang kakayahang bumangon mula sa abo, tulad ng ginawa nila pagkatapos ng Korean War. Ang kanilang Miracle on the Han River ay nagpapakita ng kanilang tibay. Ngayon, kailangan nila ng isa pang milagro, isang Miracle of the Crib, para mailigtas ang kanilang hinaharap. Bagamat ang sitwasyon ng South Korea ay tila extreme, hindi sila nag-iisa sa problemang ito. Ang demographic time bomb ay isang issue na hinaharap din ng maraming developed countries sa buong mundo. Ang kalapit nilang Japan ay matagal nang kilala sa kanilang aging population at mababang birth rate. Sa Europa, ang mga bansang tulad ng Italy, Spain at Germany ay nahaharap din sa parehong hamon. Maging ang China na dating may one-child policy ay ngayon ay desperadong sinusubukang pataasin ang kanilang birth rate dahil sa mabilis na pagtanda ng kanilang populasyon. Ang nangyayari sa South Korea ay parang isang warning signal o isang canary in a coal mine para sa ibang mga bansa. Sila ang nauuna, pero marami ang posibleng sumunod. Bakit ito mahalaga para sa ating mga Pilipino at sa buong mundo? Una, ang ekonomiya ng mundo ay magkakakonekta. Ang paghina ng ekonomiya ng South Korea, Japan, at China ay tiyak na mararamdaman sa buong Asia, kasama na ang Pilipinas. Sila ay malalaking trading partners at sources of investment. Pangalawa, marami sa ating mga overseas Filipino workers o OFWs ay nagtatrabaho sa mga bansang ito.
Habang tumatanda ang kanilang populasyon, maaring magbukas ito ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipinong healthcare workers at caregivers. Ngunit kailangan din nating siguraduhin na ang kanilang mga karapatan ay protektado sa mga lipunang maaring hindi pa handa sa malawakang immigration. Ang isyung ito ay nagbibigay din sa atin ng aral. Habang ang Pilipinas ay mayroon pang demographic dividend, isang malaking populasyon ng mga kabataan, hindi ito magtatagal magpakailanman. Habang umuunlad ang ating bansa, posible ring bumaba ang ating fertility rate sa hinaharap. Ang karanasan ng South Korea ay nagpapakita na ang mabilis na pagunlad ay dapat balansehin ng mga polisiya na sumusuporta sa pamilya at nagtataguyod ng work-life balance. Hindi dapat isakripisyo ang kapakanan ng pamilya para sa pag-unlad ng ekonomiya. Dapat nating pag-aralan ang kanilang mga pagkakamali para hindi natin ito gayahin. Kailangan nating mag-invest sa ating mga kabataan, sa kanilang edukasyon, kalusugan, at mga oportunidad para maging handa sila sa hinaharap. Sa huli, ang kuwento ng South Korea ay isang panawagan para sa ating lahat na pag-usapan ang kinabukasan ng ating mga lipunan. Ang demograpikong krisis ay hindi lang tungkol sa mga numero, ito ay tungkol sa mga tao. Tungkol ito sa paglikha ng isang mundo kung saan ang mga kabataan ay may pag-asa, ang mga pamilya ay may suporta, at ang mga matatanda ay may dignidad. Ang makulay at masiglang kultura na minahal natin sa South Korea ay nasa panganib dahil sa tahimik na krisis na ito. Ang kanilang laban para sa kanilang kinabukasan ay isang laban na dapat nating subaybayan. Dahil ang mga aral na matututunan dito ay maaring maging susi sa pag-unawa at pagharap sa mga hamon ng ating sariling hinaharap. Dahil sa isang mundong magkakaugnay, ang problema ng isa ay problema nating lahat.